morning po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. At sa pagkakataon na ako po ay muling magamit sa bawat isa po sa atin. Tunay nga po na mabuti ang Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng biyaya sa bawat araw. Ngayong umaga po na ito ay muli tayong lalapit sa Panginoon. Muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po yun, hayaan nyo nga po na tayo ay umawit sa Panginoon. Pamagat po ng awit Makilala Ka ng Firebrand. Wala sa buhay ko ang pansamantalang kinang nito at ligayang ating agad naglalaho, ngunit tubig kang pumawi ng uhaw. Tinapay ng buhay ko ay ikaw. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang makapamantay na bilang sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yaman tutumbas. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais pa ay makilala ka. Aanhin ang yaman ng mundo kung ikaw naman wala sa buhay ko ang pansamantalang kinang nito at ligayang hatid agad maglalaho, ngunit tubig kang pumawi ng uhaw. Tinapay ng buhay ko ay ikaw. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay
Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Kami po ay nagagalak na kami muling nabigyan ng pagkakataon na kayo po ay makilala sa aming pong buhay. Salamat po. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, Holy Spirit. Patuloy kaming linisin, patawarin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pang kami ay masumpungang malinis sa inyo pong presensya sa umaga po na ito. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Filipos chapter 2. Filipos chapter 2 verse 5. Hanggang sa mga sumusunod po na verse. Sa akin pong paglilingkod sa Panginoon, nakita ko na hindi makakapagpatuloy ang isang lingkod ng Panginoon o ang isang mananampalataya kung wala sa kanya yung tinatawag na pagpapakumbaba. Nakita ko po na isa sa pinakamalaking pangangailangan ng isang church o ng isang Kristiyano ay hindi lang yung pangangailangang pinansyal. Kinakailangan meron siyang enough humbleness every day na sumunod sa Panginoon. Because without humbleness, walang makakapagpasakop sa Panginoon. Dahil ang kalooban ng Panginoon ay minsan ay mahirap, minsan ay sinusubok ang ating pagkatao, minsan ang misyon natin sa Panginoon ay lagpas sa kung ano yung inaasahan natin o yung anong kakayahan natin. And in order for you to para ikaw ay makaranas ng biyaya sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos nga ay, He resisted the proud but gives grace to the humble. He gives more grace to the humble. Dito sa verse 5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay lulod sa pagsamba sa Kanya, kikalalanin na si Jesucristo ay anak ng ay Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Okay. Dito makikita natin na ang Panginoon, nasa posisyon siya na pwede siyang magmalaki. Nasa posisyon siya na pwede siya ang masunod sa kanyang sarili. Pero nung dumating dito ang Panginoong Hesus sa lupa, dumating siya para maglingkod sa atin. Kaya kahit nakapantay siya ng Panginoon, ng Diyos Ama, hindi niya ito itinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan. Dito natin makikita yung sikreto para makapagpatuloy. Makapagpatuloy na nag-e-excel. Makapagpatuloy na nadadagdagan yung ministry, makapagpatuloy na lalong nagagamit ng Panginoon. Ibinaba niya ng lubusan
ang sarili sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Tulungan po tayo ng Panginoon. At ako din. Tulungan tayo bawat isa sa atin ng Panginoon. Sa kaharian ng Diyos, mas aba ang kalagayan para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mas dakila sa paningin ng Panginoon. Kung pag-aaralan natin yung Beatitudes, nakasulat nun mapalad ang nag-iinagpis, mapalad ang dumadanas ng pagsubok, ginagawa ng kasinungalingan, inuusig dahil sa pagsunod sa akin. Doon natin makikita na sa kaharian ng Diyos, baliktad. Dito sa mundo, pagka sinabing mapalad ka, ayun ay yung sinusunod ka ng mga tao, iginagalang ka, binibigyan ka ng posisyon. Pero ang Panginoon, para sa Kanya, ang mapalad at dakila ay yung isang tao na nawawala ng posisyon at natututong maglingkod. Ngayong buhay ko po na ito, 24 lang po ako sa aking pagpapastor ng 4 na taon. Ngayon ay patuloy ako pong tinuturuan ng Panginoon na if you wanna be great in God's kingdom, sabi nung isang awit sa pambata, you should be a servant of all. Amen po ba? Kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Panginoon, kinakailangan mapaglingkuran mo ang lahat. Maging lingkod ng lahat. Kaya nga sa langit, nung dumating ang panahon na si John the Beloved, inakyat ng Panginoon sa langit, at ang tanong doon sino ang karapat dapat buksan? Yung nakaselyo, tumingin. Walang masumpong ang karapat dapat. At naiiyak daw siya. Buti na lang ang tupa, ang kordero ng Diyos. Siya lang ang naging karapat dapat. Sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Ang Panginoon lang. Yung pinakamatindi, yung hirap na dinanas, siya rin yung pinakamataas na posisyon, no? Nung siya ay tinaas na ng Panginoon. Ibinalik ng Panginoon sa kanya yung posisyon na meron siya dati. Sabi, naging tao siya tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos. Hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Dito natin makikita kahit si Jesus, nagpapasakop siya. No, dapat sa buhay natin pagiging Kristiyano, dapat meron tayong pastor. Sa buhay natin sa lupa, dapat nagpapasakop ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Dito natin may papakita na ang pagpapasakop ay pagpapakumbaba sa mata ng Panginoon. Amen po ba? Naging masunurin sa Diyos na kailangan lalo tayong magpasakop sa atin pong mga leaders. Tulungan tayo ng Panginoon para patuloy tayong gamitin ng Panginoon na kailangan makita sa atin yung humbleness at yung teachable spirit. Palagi tayong humingi ng biyaya sa Panginoon na bigyan niya tayo ng puso na mapagpakumbaba at nagpapasakop. Sabi nga doon sa 1 Pedro chapter 5, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa mga namumuno sa iglesia. Kaya yung isang mananampalataya, nagnanasa na maging pastor o maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos, pero merong inutos yung kanyang pastor at hindi kayang sundin dahil may iniisip siya na mas maganda, nako, hindi makakarating yun ng
hindi makakalayo. Yung isang Kristiyano na nag-iisip na, gusto ko din maging kagaya nila, pastor, ganito. Let it be known unto you. Napakaraming pagkakataon na sila ay nagpakumbaba sa kalooban ng Panginoon para makarating sila doon. Meron dito, sinabi pa nga dito, naging masunurin siya hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kasi yung kamatayan sa krus po is isa sa mga pinakamasakit, kung hindi ang pinakamasakit, na klase ng kamatayan. Siguro next sa sunugin yung katawan mo, baka sumunod na yung kamatayan sa krus. Kasi kung sasabihin sa isang tao, sige, papatayin ka namin, lethal injection. Pwede mo masabi na, okay lang, hindi siguro ganun kasakit yon. Pagka sinabi na papatayin ka daw, pupugutan ng ulo, sige, saglit lang naman yun. Pero ipapako ka sa krus, magsasuffer ka. At kahit na magsasuffer siya, yung kamatayan niya ay sumunod pa rin daw ang Panginoon. Dito sa Pilipos chapter 2, pagka umuna-una tayo po, diyan pinagmamalaki ni Pablo si Timoteo. Sa verse 19 po tayo, 19. Masa ako sa Panginoong Jesus na makapunta ko riyan, na mapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon, para masiyahan naman ako kapag ibinalita niya ang tungkol sa inyo. Verse 20. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. 21. Ang iba'y walang ibang inisip kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo, kay Hesus Kristo. Ngunit alam ninyo kung paano pinatunayan ni Timoteo kanyang sarili para ko siyang tunay na anak sa pagtulong niya sa akin sa pangaral ng magandang balita. Gusto niyo po na maging isa kayo po? Gusto natin makasama tayo sa mga ipinagmamalaki sa Bible? Hindi naman na bigla na lang makikita mo yung pangalan mo nandun sa Bible. Pero the fact na ikaw ay naisulat sa Biblia o naipagmalaki ng isang lingkod ng Panginoon, ibig sabihin nakakitaan ka ng pagpapakumbaba at pagpapasakop. Ang pagka sinabi mong nagpapakumbaba ka, ang iniisip mo yung nasa taas sa'yo. Pagka sinabi na isang tao, nagpapakumbaba siya, nagpapasakop siya, ang ibig sabihin nun, ang bida, yung pinagpapasakupan niya. Dito makikita natin, si Timoteo, sabi diyan, siya lang ang kilala kong katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Kasi daw yung iba, walang ibang inisip kundi sarili nilang kapakanan. Pambira. Lingkod na ng Panginoon yung iba, marahil. Christian na. Pero yung sarili pa rin ang naiisip. Hindi ka magagamit ng Panginoon. Mahihirapan tayong magamit ng Panginoon kung meron tayong mga kanya-kanyang kondisyon. Kung may kondisyon, utusan ng Panginoon, may kondisyon. Sabihan siguro marahil ni Pablo, punta tayo doon sa ganun. Kasi po hindi po ako makakapunta kasi pamilya ko po ganito Bad shot kay Pablo yun. Hirapan si Pablo doon. Kasi si Pablo iniwan na lahat Pagiging Pariseo niya, iniwan niya na Alipin na daw siya ni Kristo. Kaya pagka nakita siya na alipin ka na rin ni Kristo, yun ang sinasama niya. Kaya nung iniwan siya ni Marcos, nung sila ay nasa Acts chapter 16 ata, hindi na siya sinama si Marcos kasi iniwan sila sa ere. Ayaw ni Pablo yung mahirap palang kasama si Pablo ang leader ng misyon. Pagka nagko-kondisyon yung isang kasama, iiwan na. Ayaw niya ipadala. Si Timoteo ipapadala. Ganon din naman ang mata ng Panginoon. Alam din ng Panginoon kung yung ipapadala niya sa isang lugar, ang Panginoon ang masusunod,
Yun, pagkakatiwalaan ng Panginoon ng malaking biyaya at kapangyarihan. Kaya sa ating paglilingkod, wag lang tayong maging available. Available na lingkod ng Panginoon. Sa halip, isama natin yung available with humbleness. Kasi available tayo minsan sa kung ano yung gusto natin gawin. Pero pagka pagagawa tayo ng bagay na mahirap sa atin, kinakailangan makita pa rin yung ating pagpapakumbaba. Oras na. 5 minutes. Iba'y walang ibang inisip kundi ang sarili ng kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Dito natin makikita. Sabi nga sa Hebreo chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Minsan din sinabi ni Apostol Pablo, ginagawa namin ito para kay Jesus. Ginagawa namin ito para kay Jesus. Minsan sinabi din ni Pablo sa Galatia. Bukan nga natin hanapin. Galatia chapter 1. Verse 10. Sabi sa Galatia chapter 1 verse 10, huwag ninyo isipin ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ay kalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. God pleasers. Hindi men pleasers. Kasi pagka men pleaser ka, minsan mamaling ka ng mga tao. At parang nagugustuhan mo, ino-honor ka ng mga tao. Ayaw mong rebukein sila sa kanilang masamang gawa. Ayaw mong i-share sa kanila yung pure. O kaya pinapakisamahan mo yung mga makasalanan. Nakikisama ka din. Kaya sila ay nagugustuhan nila. Merong mga ganong mga lingkod ngayon. Merong nagsasabing Christian daw sila pero tinatanggap nila yung mga kasalanan tinutukoy sa Biblia. Kaya yung mga tao nalulugod sa kanila. Ang dami nilang miyembro. Pero si Pablo, we need to preach truth. Kinakailangan paglingkuran natin itong gospel na ibinigay sa atin. Masakit man ito mapakinggan na ibang mga tao o ng mga kamag-anak natin. Pero gagawin natin ito ng maayos at ng may pag-ibig. Pero kapag nagsimula tayo na kumilos malayo sa sarili nating kaisipan, makikita natin lalo tayong ginagamit ng Panginoon. Lalo tayong gagamitin ng Panginoon. Alam niyo po kung anong sinabi ng Panginoon kay Saul nung siya ay tatanggalin na ng Panginoon yung anointing sa kanya ng pagiging isang hari. Sabi ng Panginoon kay Saul, Saul, nakahanap na ako ng tao na susunod sa akin. Gusto natin maging hari? Gusto natin na magkaroon ng posisyon sa kaharian ng Panginoon? Hindi mo ipapadala yung sarili mo. Ipapadala ka dapat ng Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po ako sa inyo. Ano po ang gagawin ko? Lord, nagpapakumbaba po ako sa inyo. Ano po ang nais ninyo sa akin? Yung mga salita ng Diyos, yung mga salita natin na yon sa Panginoon attracts the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is attracted in our weaknesses. Pagka tayo ay nag-umaaming mahina, pagka tayo ay umaamin na hindi tayo marunong, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kayo ang Panginoon ko, kayo po ang masunod. Pagka yun, nung klase ng panalangin lumalabas sa atin, ang Holy Spirit nandyan na agad. Pero pagka ang prayer natin palagi, Lord, salamat po sa biyaya niyo sa buhay ko kasi ako, nakakapag-ika po, ako ay nakakapag-ganito. Pagka ipagmamalaki mo sa Panginoon, lahat na iyong ginagawa, hanggang doon ka na lang.
Pero kung ipagmamalaki mo sa Panginoon, hindi yung iyong ginawa. Kagaya ni Pablo, ang pinagmamalaki ko yung aking mga kahinaan, sabi ni Pablo. Upang sa ganun maranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Magkakaroon katulad ng ating Panginoong Hesus, no? Ipinakita niya yung kanyang kahinaan. Kahinaan saan? Na masunod yung kanyang sarili. Noong nandito siya sa lupa, hindi siya kumikilos sa kanyang sarili. Lagi siya nagpe-pray. And it attracts the Spirit of God. Greater anointing mula sa humbleness. Mula sa isang tao mula dun sa isang tao na ang panalangin niya masunod ang kalooban ng Panginoon. Pagka-humble tayo, lalo tayong itataas ng Panginoon. Amen? Kang isang church, palaging ino-honor ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, itataas ng Panginoon. He said, if I be lifted up on the earth, I will draw all men unto thee. Madali lang magparami ng miyembro ang Panginoon. Basta yung church, si Jesus ang naitataas. Basta yung mga tao sa church, yung mga mananampalataya, humble sa kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Madali lang. Paramihin talaga ng Panginoon yung mga tao. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? He gave us an example. Paano maging dakila sa kaharian ng Diyos. Paano magamit. Gusto ba natin na magamit tayo ng Panginoon? Hindi yan, opo, pastor, gusto ko po magamit. Kaya nga gagawin ko to, hindi. Sa kaharian ng Diyos, hindi ikaw ang nasusunod. Sa kaharian ng Diyos, ikaw ang susunod. Tulungan tayo ng Panginoon. Lahat tayo ay mahihina. Ang tanging lakas lang na meron tayo ay lakas na mula sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Walang matuwid, walang kahit isa. At ang pagiging matuwid natin ay regalo sa atin ng Diyos. Sabi na Efeso chapter 2, verse 10, noong una pa ay tinalaga niya na gawin natin yung mabubuting bagay na ito. Dulot ng biyaya ng Panginoon. Kaya yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Sabi sa Pilipos dyan din, chapter 2 verse 13. Wait lang ha. Bago tayo matapos. Pilipos chapter 2 verse 13, siya na nagbibigay sa inyo ng pagnanasa. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod ng kanyang kalooban. Pati yung pagsunod natin at kakayahan natin na masunod ang kalooban ng Panginoon, galing din sa Panginoon. Kaya ano may pagmamalaki natin? Ano masasabi natin galing sa atin? Kahit yung katalinuhan at kaalaman natin sa Panginoon, binigay lang din natin. Sabi ni David, nagkakaloob ang Israel ng napakalaking kaloob. Pero ang sabi ng Haring David, lahat ng ito'y galing sa inyo. Walang meron kami na hindi galing sa inyo. And if we become more humble, He will add grace in our life. Unti-unti makikita mo yung sarili mo, ginagamit ka na ng Panginoon sa pagsasalita, maging sa pagpapagaling, maging sa pangunguna, sa pagpupuri sa Panginoon. Gagamitin ka niya. Kasi nakita na ng Panginoon na laan ka na. No matter what na. Against all odds. Kahit anong mangyari, susunod ka sa Panginoon. Bibigyan ka ng posisyon ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Patuloy niyo pong samahan ang aming po mga kapatid na papasok sa trabaho. Mga kapatid namin na pupunta sa mga Bible study. Dalayan ko po, Panginoon, pati yung mga kabataan na papasok sa school. Ingatan niyo po sila, samahan niyo po sila na inyo pong presensya. Dalayan ko po ang guidance niyo po sa bawat isa sa amin. Ang kalooban ninyo ang masunod. At ang mga krus na ipinapapasan niyo po sa amin daily, hayaan niyo nga po na ngayong araw na ito, buhatin namin sa tulong po ninyo. With humbleness,
and thanksgiving sa aming mga puso na kami ay maghirap at sumunod sa inyo pong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ganun din ang mga pastor, lingkod ninyo na ginagamit sa mga tao. Lord, nilalapit din namin ng nalalapit na Foundation Day sa sentro. Tulungan niyo sila sa kanilang paghahanda. I-bless niyo po sila at anuman ang pangailangan na kailangan ng sentro. Kayo po ang magkaloob. Kung ito man ay sa tao o sa pinansyal, Lord, kayo po ay tapat. Kayo po ang magkaloob. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Ingat po.